Samantala, sa ika-11 araw ng sigalot sa Zamboanga City, isang opisyal ang nasawi habang nagsasagawa ng clearing operation sa nasabing lugar. Si Wayway Macalma ang ating tagapagbalita. Hindi lang ang mga sibilyan ang nadadamay sa tuwing naghahasik ng gulo ang samang elemento, katulad ng ginagawa ng breakaway group ng MNLF sa lungsod ng Zamboanga. Bagkus, maging ang mga sundalo ay nagiging casualty of war. Lalo na kung ang sundalo ay may pamilya at anak na naiwan. Ayon kay Brigadier General Domingo Totaan, ito ang unang opisyal na namatay sa ilang araw ng bakbakan. Kaninang alas 6 ng umaga, isang tinyente ang namatay habang nagsasagawa ng clearing operation sa Barangay Santa Barbara nang sila ay pinaulanan ng mga bala ng rebeldeng MNLF. They were clearing the area and there was a sudden outburst of fire hitting our AFP personnel. I think he was hitting the chin or something. So that's one. And also hitting 3 others who are wounded. Ayon kay Lieutenant Colonel Randolph Cabangbang, ang tagapagsalita ng Philippine Army, kinilalang si First Lieutenant John Christopher Rama ang nasawing opisyal. Siya ay graduate ng PMA Class 2008 na tubong Bulacan. Top of the class ang tinyente na may isang anak. Siya ay ang kasalukuyang assaulter platoon leader ng Light Reaction Company ng Philippine Army na US. Posibleng bigyan ng Gold Cross Medal ang opisyal, bukod pa ito sa ibang benepisyong matatanggap ng nasawing opisyal. Isa lang ang opisyal na ito na nagbuwis ng buhay para protektahan ang ating bayan. Ayon kay Lieutenant Colonel Harold Cabunok, bilang isang opisyal at ilang taon na destino sa Mindanao, kasama sa training ng mga sundalo kung paano magiging matapang, pero ang pagiging bayani ay hindi kasama dahil nagiugali na ng mga sundalo ang pakikipagbakbakan sa mga masasamang elemento kahit sila ay sugatan na matapos lang ang kanilang misyon. Diyan na yung katapangan nating mga sundalo. Kagaya nito ngayon, alam na alam ng mga sundalo natin na ang mga kalaban andyan na mismo sa syudad at nakatago anywhere doon sa mga buildings, sa mga kwarto. Ngunit nung pinag-uutos sa kanila na ito ay i-clear sa pamamagitan ng aktual na pagpasok sa kwarto na kung saan andun yung mga kalaban, yan ay pagpapatunay na may pagmamalaki natin yung mga sundalo ang kanilang kabayanihan, ang kanilang katapangan. Dahil hindi sila nagsabing, ayoko. Sila ay handang-handang gawin ang kanilang tungkulin dahil alam nila na malaki ang expectations ng ating mga kababayan, lalo naman sa Bonggenyo. Sa ngayon ay nasa 2 hanggang 3 lang ang mahigpit na binabantayan ng security forces sa pagitan ng Barangay Santa Catalina at Santa Barbara. Higit kumulang 20 bihag na lang ang hawak ng mga rebelde sa ngayon. Bukod rito ay bantay sarado na ng Philippine Navy ang baybayin dagat ng Zamboanga na posibleng gamiting escape route ng mga rebelde. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.